offshoring and outsourcing. So next lesson po, ito po yung pinaka-last chapter ng module nito. Ayan, si Chapo mag-explain. Offshoring is when a business relocates or moves some or part of its operation to another country. Dito, pinaprocess ko yung paggalaw or yung paggana ng isang negosyo sa ibang bansa in order to save money or para tumaas yung kakayahan ng isang business. Then outsourcing involves contracting with another company onshore or offshore to perform some business-related tasks. Dito, involve yung kontrata ng ibang company na gumagawa ng business-related tasks. Kumbaga ito, dito pinapractice yung pakikisama na sa trabaho para mag-function sa labas ng company. Global environment. International, global, multinational, and transnational tend to be used interchangeably. There are distinct differences. Domestic market is one in which a product or services is sold only within the border of the country. Dito, bilang customer na bumibili ng product or services na ino-offer ng kumpanya sa kanilang market. Then sa international market is one in which a company has saturated the domestic market for the product. So it seeks out international market in which to sell its product. Dito, ito yung sistema ng pagbenta ng product or services sa labas ng country. Dito also, opportunity rin ito para lumawag pa yung exposure or yung business awareness saka pagtaas din ng sales. Then, global organization is one in which a product is being sold globally and the organization look at the world as its market. Dito, ito naman yung mga nag-operate ng internationally or mayroon mga branches na negosyo sa ibang bansa. Kumbaga, yung organization, tinitignan niya yung buong mundo as a market. Then, multinational is a company that produces and sells products in another markets. Unlike international market in which products are produced domestically and then sold overseas. Dito sa multinational is yung company na lalabas siya ng product or nagbebenta siya sa ibang market. Hindi siya, unlike dun sa international market na nagbebenta lang doon lang sa domestically and sa overseas. Then, transnational company is a complex organization with corporate office, but the difference is that much of the decision-making, research and development, and marketing are left up to the individual foreign market. So dito, ginagamit ko sa pag-describe sa company. Kumbaga, wala silang subsidiaries, pero marami silang company. Wala rin silang centralized management system, pero may mga kakayahan sila na mapataas yung interest sa local market since na ma-maintain nila yung own system. And trade agreement, the signing of trade agreement, growth of new markets such as China, education, economics, and legal implication, all impact international business. Agreement between two or more countries during the barriers to trade. Example, European Union consists of 27 countries. The North American Trade Agreement lift barriers to trade between Canada, the United States, and Mexico. Dito, malawak na taxes na nag-exist sa two or more countries para magtulungan sa pagbenta. Kumbaga, ito yung sign ng trade agreement para umangat yung new market. For example, ngayon sa China, education, economics. Then, HRM global strategies, culture, language, management styles, and laws would all be consideration before implementing HRM strategies.
strategies. Dito, bago mag-process, alam dapat ng HRM yung lahat ng consideration sa culture, language, and management style and law ng isang country bago pa ma-implement yung HRM strategies. Then, HRM global strategies, ito yung transnational scope. HRM decision can be made based on international scope that is HRM strategy decision can be made from the global perspective rather than the domestic one. Dito, yung HRM, sila yung gumagawa ng decision base dun sa international scope. Kumbaga, yung HRM, sila yung decision gumawa ng global perspective dun sa domestic one. Then, transnational representation, composition of the firms, managers, and executives should be multinational one. Ito, nangangahulugan na ang mga represent ng lahat ng bansa kung saan nagpapatakbo ng negosyo ay kasama sa mga decision making ng isang negosyo. Then, sa national process, refers to the extent to which ideas that contribute to the organization come from a variety of perspective and ideas from all countries in which the organization operates. Dito, ito yung nangangahulugan naman na yung organization, yung nakakapagbigay ng idea para makapagtambag sa organization ng iba't ibang perspective o ideas. Kumbaga sila yung, ito yung proseso ng kung paano nila mabibigay yung ideas nila, kung paano nila makakontribute dun sa country na mag-operate. Ito ba? Culture. Yan sa akin na Dun sa culture as a major aspect of HRM. So, lahat ng mga human resources managers or management, kailangan nilang intindihin yung, syempre, yung cultures, paniniwala, para ready sila sa pag-train ng mga tao. Pag-train ng mga tao, at ready sila sa, ready yung mga employee na i-hire nila para harapin yung mga iba't ibang paniniwala at kultura doon sa ibang bansa. Overseas. Ayon kay Bert Holstein sa siyang researcher na tinutukoy ito yung mga dimension na kailangan isaalang-alang para lalo pang mas maintindihan ng HRM manager at the same time yung mga employee na magtatrabaho sa ibang bansa. Yun nga, di ba iba-iba tayo ng kultura, iba-iba tayo ng paniniwala, so siyempre kailangan sabi ni Bert Holstein, kailangan ng isang employee din ay mas madali siya mag-adapt ng iba't ibang kultura at paniniwala. Dimension of culture sa individualism collectivism, the degree to which individuals are integrated into groups. So, kailangan, yun yung dimension na sinasabi ni Holstein na yung degree ng isang individual ay kailangan integrated to groups. Okay, hawakan nyo! Nahulog. Stable lang. Kailangan i-impact sila and then at the same time, kailangan nagigas nila yung isa't isa. Power distance refers to extent to which the less powerful ones are used to accept the power is not distributed equally. So, hanggang maaari, yung rango ng isang nasyonal at saka ikaw sa Pilipino, hindi pa rin dapat hindi pa rin nakisaan. Kailangan talaga andun pa rin yung, di ba sa Korea, example sa Korea, di ba meron tinatawag na sunbed, di ba? So kailangan kapag ikaw mag-work ka doon, kailangan sunbed rin tawag mo, or yun yung adapt mo, yung pag-adapt mo sa kultura. Kasi merong sunbed ni culture sa Korea, di ba? Then uncertainty avoidance refers to how society tolerates uncertainty that focus more on
Avoidance tend to minimize uncertainty and therefore have strict laws, rules, and other safety measures. Ito yung kailangan, syempre, kung meron tayo ditong mga labor laws na pinapatupad ng DOLE, meron din ng ibang bansa na kailangan sundin. Next is masculinity and femininity. Ito yung paglalaki sa babae, refers to distribution of emotional roles between genders in which gender norms are accepted by society. So may mga bansa kasi na strict sila, walang mga LGBTQ. It's more on masculinity and femininity. Dito naman, tumutukoy dito yung walang tawag example, Korea. Sa Korea kasi tago yung LGBTQ. So, kung ano yung dress up ng lalaki, yun. Ano yung dress up ng pambabae, yun. Hindi mo pwedeng dalhin yung pagiging malaya mo sa Pilipinas. Wari, nadadalhin ko nun. Long-term, short-term orientation, which refers to time and horizon. So, yung long-term and short-term orientation, yung long-term, syempre, yun yung pamamalagi mo sa ibang bansa para magtrabaho in a long-term. Yung short-term naman, yun yung parang kontrata mo na 6 months, na kailangan mo talagang sundin yung mga nararapat na sundin, diba? Next, other aspects of culture includes norms, values, rituals, and material goods. So norms are generally accepted for doing things, and values are those things that culture finds important. Ayan, yun yung yung normal na kultura na kumare, di ba, sa Pilipinas, meron tayong di ba, meron tayo para gumala, di ba? So, kung ikukumpara natin yun sa Korea, meron silang annyeonghaseyo, sa atin, kamusta po, di ba? In a way of paggalang. Every country has its own set rituals or ceremonies, not also everyday international. Yan, sa mga country, isa sa mga paniniwala nila at mga rituals nila, na yung isang kumpanya sa Korea na ang may-ari ay mga monks. Siyempre, kahit nakatoliko ka or Christian ka, ito pa rin sundin yun. Diba? So yun yung tinatawag na adaptability. Kumbaga, yung madali kang maki-adapt and it's sign of respect. Material culture is material as art and social demands. Material culture, merong isang bansa talaga na more on materialism sila, na talagang mas pinapalaga nila yung tawag dito? Material. Yung makikita, yung material, yung anito, yung mga ganun, yung mga paintings, mga ano sila. Kailangan natin yung painting. Sana. Ayan, staffing yung pagtikoy. Ayan, staffing internationally. What is staffing internationally? Ito yung proseso ng pag-hire international. Kumbaga, pare, ikaw, gusto mong magtrabaho sa ibang bansa. So, merong magpo-proseso nun, yun yung staffing international. Yan, meron tayong strategy. Yung isiyan ko na lang to. Home country national strategy, staffing service employees from the home country to live, work in the country. Ito yung ikaw, na galing Pilipinas, papadala ka sa ibang bansa para mag-trabaho. So, host country national strategy. Tignan mo yung ulo niya. Diretso. Ayan. Host country, ito naman yung mga tao. Palayo sa kanya. Ito yung tao na doon siya nakatira at sa same time, hindi siya nag-work. Get? Kapag ang ulo ng tao, nakatutok kung saan siya may gusto. Example, galing Yun, sa pati yung Pilipinas, paa. pinadala sa ibang bansa para Pero kung hindi, trabaho. yan. Yung host country, ito yung taong nakatira mismo sa ibang bansa at the same time na tatrabaho doon. Yung third country, ito yung pinaka-crucial na pinakakalito. Kumari ako, Pero huwag ka na umasa. may-ari ng kumpanya pinapasukan ko ay Koreano. So, ESL teacher, ganon. Ngayon,
a host country, hinire ako ng Koreano, and then pagka-hire sa akin ng Koreano, dinistino ako sa Vietnam. Yun yung third country national strategy. Nagets ba? Yung home country, ito yung tao na pinadala sa ibang bansa para mag-work. Yung host country, ito yung taong nakatira sa bansa, at the same time doon nagtatrabaho. Yung third country, ito yung hinire ako ng ibang national, and at the same time, dinistino ako sa ibang bansa. Malinaw. Okay po. Gets? Malinaw. Okay po. Gets? Malinaw. Gets po, sir. Nagalit na si sir. Ito naman, sa home country national, ito yung mga advantages. Alam naman kung ano yung ibig sabihin ng advantages, yung kagandahan. Okay. Doon sa home country national, greater control of organization. It's more on kasi sa mga HRM, kapag galing ng ibang bansa, both sides yung respeto eh. Both sides yung respeto. At the same time, meron talagang language barrier talaga. Diba? So may pagkakataon talaga na mayroong sense of greater control, mayroong kang control, mayroong kang say sa isang organization. Next, language barrier is eliminated. Yun, parang Ang gawin mo, gawa ka ng yung dami na to. language Hindi mo pangalan, tapos add friend mo siya para monitor mo. Yung barrier. And the third, doon naman sa host country national doon. Sa host country national, syempre, kapag doon ka nakatira, alam mo yung kultura, alam mo yung lingwahe, alam mo yung mga paniniwala nila, so walang barrier doon. Sa third country national, ito na. Dito, mas mahihirapan ka kasi nga, nahihirapan ka ng umintindi dun sa current na company mo, and then ililipat kilo ka sa ibang bansa. So, yun nga, sabi nito, the third country national may be better equipped with the bring international competitive business. Kaya minsan, karamihan sa mga ina-hire, third country national is multinational. Yung mga multinational na tao, sila yung may mga experience na magaling mag-adapt ng culture, and then yung meron silang multiple knowledge of languages, na yun nga yung makadalas hire sa third country national. Example na yung IBM. Yung IBM, di ba, nagbukas sa Manila. Yung manager nila, hindi, wait lang. Example nito, sabihin natin yung Mormons. Alam niyo yung Mormons? Di ba yung Mormons, meron silang mga, sabihin natin business yung Mormons sa religion. Meron silang mga, sabihin lang natin sa business ang sabihin lang natin ang business siya. Merong pinapadala si Mormons Church dun sa Pilipinas, di ba? Magaling sila magsalita. So, tinatawag silang multinational kasi magaling sila mag-English, magaling silang mag-Tagalog din kasi well-trained sila doon. Isinapa ko yun. Mormon kasi yung mga Mormons, sila talaga yung talagang tinututukan talaga mag-aral ng salitang Pilipino para mag-mission sa Pilipinas. Ba't hindi mo English siya? Advantages, third is managers gain experience and local knowledge. So dito sa home country, managers, yun nga, yung mga managers, di ba, nakagain sila ng experience, di ba? At any business naman, di ba, kung wari ikaw, fresh graduate ka, then tinanggap ka ng isang malaking company, so makakagain ka ng experiences. Yes. Host country national, possible better understanding of local rules and laws. Of course, diba, host country national, sila yung talaga yung maalam sa mga cultures, sa mga laws na dapat sundin kasi talaga sila base. Third country, cost associated with hiring such as visas will be less expensive than with home country national. Ito, sa mga, diba sa mga home country national, mostly company na yung nag-asikaso ng visa. Diba? Ito naman sa mga third country, mababawasan lang yung presyo ng visa mo. Kasi nga, tutulungan ka ng mother company mo, di ba, tutulungan ka lang mag-asikaso, magbabayad ka pa din, di ba? Para madistino ka sa ibang bansa. Ayan. Next naman, possible greater understanding implementation of business review. Siyempre, kung galing ka sa ibang bansa, lilipat ka sa ibang bansa, so mas marami kang maalam na
ng mga rules and regulation internationally. Any causes as visas are eliminated. Yan, kasi nga, doon ka na nakatira eh. So, wala na yung mga visa-visa na yan. Saka yung mga, di ba, meron, yung ano ko, yung asawa ng pamangkin ko, every year nagbabayad ng 200,000 para makapag-stay dito sa Pilipinas. So, yun yung agad-lahat sa visa. Cultural understanding, dito sa ano, sa home country national. And then, syempre, pag cultural understanding, di ba may mga training, di ba? Kapag syempre, papadala ka sa ibang country, may mga International training. International training, may mga training. So, magagigin ka ng information about culture. Moral builder for employees and host country. Ayan. Syempre, andyan din yung training ng, syempre, kung ano yung, may kuwan, sa Japan ka madidestino or dun mag-work. Tuturo sa'yo yung mga moral values, yung pag gano'n, di ba? Yan. Next is advantages. Home country national. Ito na. So, ano nga yung home country national? Kung saan nang galing yung Kung in-stop. saan siya nanggaling, doon din siya Yun. Siya yung taong hinire Oo. Yun. na pinagtrabaho sa... Home ba? Oh, Yung nga, kung saan nang galing yung ano. Ay, oo. Oo. Yes, tama. Sabi mo ano, gets mo. Sabi Gets ko ko nga. adapting to Ganito foreign lang. environment may be difficult for manager and family and result in less productivity. So ito yung mga disadvantages na syempre bago ka lang sa ibang bansa, need mong i-adapt lahat ng mga cultures, mga pagbabago. So kailangan mo siyang i-adapt and syempre mahihirapan ka kasi yung pinanggalingan mo, yung sa nakasanayan mo, di ba? So mahihirapan ka talaga. Yung mga disadvantages, yung mga hindi mang pangit, mga challenges na mararanasan mo. Sa host country, yung host country, Kasi sunin nanguha. host country sila yung Nanguha. Nag-hire. host country, siya, citizen na siya ng isang bansa. Sige. Citizen siya na at the same time din siya nag-work. Host country manager may not understand business objective as well without proper training. Kasi nga, feeling nila magaling na sila. Di ba, Bet? Naman dito sa Pilipinas eh. Di ba? Hindi na kayo nakikinig ng mga trainings. Kasi alam ko na yun, di ba? Yun na yun eh. So, host country manager may not understand business objective as well without proper training. Kasi nga, yun nga yung ano nun, kasi alam niya na, ganyan din siya nakikinig, mga ganyan. Sa third, ano nga yung third country? Kung saan dineploy. Kasi sabi nila wala pa tayong practice lessons. Oo. Hinire na ako ng iba company, pero sa ibang company ako dinistino. Oo, tama. Tama naman ba sa dineploy? Hindi natin gamay. Goods na sa third country. Goods. Host country manager must consider the traditional national possibilities. Ayan, yung siyempre dahil nga double na yung understanding mo na kailangan mong intindihin yung isa pa, at the same time, yung pag-distinuhan ng pang lugar, so ano mo rin yun, yung mga traditional next, expatriate may not have cultural sensitivity. Ano ba sinabi expatriate? Saan? Nasaan? Ito. Nasaan? Expatriate. Ano nga yun? Ito, alam niya. Ano? Ang kulit lang. Pinadala ka sa ibang bansa. Parang doon ka nagtrabaho sa ibang bansa. Tapos, tagal kong bawa, ako Pilipino, pinadala ako sa Japan. Expatriate ako kasi doon ako nag-work. Oo, yun. Pero dito ako naman. Oo. Dito ako. Unity yung base mo. Oo, tama yun. Expatriate may not have cultural sensitivity. Karamihan sa atin kasi, karamihan sa mga pinapadala sa ibang bansa, may hindi tayo sensitive sa mga culture doon. Diba? Sensitive sa mga culture. And minsan, kasi meron din sa Japan, di ba may mga tinatawag na, may mga gang din sa Japan, yung mga maraming gato, yakuza, di ba may mga ganong gang? Hindi mo alam, di ba? May mga culture din na hindi mo
napapansin, Sino naman? di ba, hindi tayo sensitive na may mga ganun palang tao sa Japan. So, yun nga, hindi tayo sensitive. Kumbaga, mas, Iba na yung mga yung puso ngayon eh. mga normal, wala silang tattoo. Pero part pa rin sila. Oo. Next, sa host country national, ito yung mga taong country at the same time na lang. May create perception of us versus them. Ano yun? Perception of us versus them. Pag them kasi ganun. Pag us, tayo, di ba? Kayo na. Teamwork. Next, the third country, the host government and or local business may resent hiring a third country national. So the host government or local business. Ayan, sa third country, Dami mo ng time mag-scroll sa Facebook, no? Wala ka naman eh. Oo. ayun, yung mostly sa mga mostly sa, alam mo yung overseas, ano tawag? Merong agency si OWA, si OWA, Nani? na may agency pa si OWA na hire sila, nag-hire sila ng tao, and at the same time, pagka-hire nila dun sa tao, palipat-lipat, yung parang overseas pa din sila, OFW pa din sila, pero kahit saang bansa sila, Nililipat sila ng bansa. o nilistino sila sa ibang bansa. Okay. Di ba yung OWA government agency? Next, yung yan, language barrier sa home country. Bakit language barrier sa home country? Kasi nga, ikaw galing ka sa Pilipinas, papadala ka sa Japan, so wala ka Barrier. sa language, may language barriers doon. Okay. Gagalit na. Next, sa home country national, cause of inside hiring factors. Of course, mahal ang working visa. Diba? Mahal ang working visa. Mag-show money ka, worth like 100k or 50k. Nakapagbigyan ako ng So, ay, hindi pala. Ano pa ba yun? Basta mahal ang visa. Bukas na lang. Pero nasa to kasi yan eh, kasi nung time na nag-Japan ako, ay nag-Korea ako, merong show money. May show money. Ano pa sinow mo? 50,000. Ano pa sinow mo doon? Hindi mo sa akin yun eh. Ano pang sinow mo doon? Ha? Ano pang pinakita mo doon? Yan. Sa disadvantage third country na, so ano yung third country? Can affect motivation of local Kasi ko kayo maling eh. can affect motivation. Mas kung handog para sa akin. Sige na. Ikaw maniningin. International HRM considerations. An international environment as the law as proper research most HRM concepts can be applied. The important thing to consider is the proper research and economic and legal differences between countries. So dito, pag namin international HRM, nabanggit ko lang yung pagkakalap, ito kasi yung mga trabaho ng isang international HRM, nagkakalat sila ng mga information or nagagamit sila ng information sa ibang bansa na sa kanila para mas maintindihan nila kung ano kalagayan ng economic nila doon, kalagayan ng kultura nila doon. Yun. Next, recruitment and selection. Recruitment and selection. Alam naman natin to na pag-aralan. Pero iba sa international. International, kailangan nyo raw managerial competence. Alam nyo na yun. Siyempre training. Alam nyo na yun. Ito na, yung adaptability. Dahil nga international siya, kailangan matrain ng isang employee na ma-adapt yung kultura at iba't ibang paniniwala sa suot ng ibang bansa. Next, some of the costs associated with failure and expatriate
third country national might include the following. Ano man ang third country national? Yung guys, Ano? Ayan, tama yan. Hindi kasi nga, ayan, yung national might include the following. Ano yung expatriate? Ako nagbayad dyan. Ano ba kayo sa akin? Oh, di. Sila yung bumalik. Sila yung bumalik sa home country nila. Home country nila. It's either tumira na or Pala ako. yes. Damage to home country relationship. Miso ka. At ano ba ito? Kasi, bakit damage yung country relationship? Kasi, galing sila sa ibang bansa, pagbalik nila, syempre ibang culture na yung makita nila. So, makukumpara nila yun. Obligation of host country staff. Syempre, iba na yung pagbalik mo, iba na yung ano mo doon. So, hindi pa rin. Hindi mo na, obligation of host country staff, Sino daw? motivate mo. Motivate mo yung ano, yung pinalikan mo. Oo. Ay, kasi ganito nangyari dun eh. Costs associated with recruitment and relocation. Siyempre yung gastos ng relocation saka yung public possible loss of employee once he or she returns. Siyempre, umalis na nga siya eh. Siyempre, may pinalit na sa kanya. Tapos pag bumalik siya, aalis siya. Please opportunities for further development sa market. So, yun nga, siyempre, pag magkakalis mo sa pinakahuli ng bansa, may mamimiss ka talaga opportunities. Ito, check ko. Dami Next, these additional competencies, besides skills needed for the job, may be considered. Siyempre, yung experience in working mo internationally, siyempre, magiging competitive ka yan. Kung may experience ka na, magtrabaho sa ibang bansa. Yung pagiging extrovert mo, yan. Kung ano yan, part siya ng competencies mo. Di ba? Pagiging extrovert mo, kasi pagiging extrovert mo, pagiging friendly, pagiging open, magaling ka mag-adapt, yan. Stress tolerance, yan. Ano ka, magaling kang umawak ng stress. Language skills, more karamihan sa mga international companies, nag-hire sila ng English. Kasi, ang English kasi, siya, universal language. Cultural experiences. Cultural experiences. Yung mga nakaranas ka na ng iba't ibang kultura sa ibang bansa, yan na. Oo. Ano pa? Malapit na, dalawa na lang. Training. Ayan, ito po kayo ito lang. Ayon kay Blakely, sabi niya dito, hindi, sabi ni Blakely, ang una daw nakapagbigay ng stress sa mga tao na nagtatrabaho sa ibang bansa ay yung pagtanggap sa kanila, pagtanggap sa kultura at the same time sa mga belief. Yun yung number one. And, ito yung sabi nga sa realidad, hindi daw pwedeng pagsamahin yung paniniwala ng isang bansa at sa bansa mo kasi never naman talaga magkakaisa yan. Kaya, sa training, lalo kung managerial yung yung position na ina-applyan mo, puro puro siya cultural language. Then, yun yung sinasabi na dito. Yeah.
Para daw ma-figure yung selection process. Okay. Whether in-house or external training is performed, there are 5 components of training someone for Lord 7. Ito yung sinasabi niya, ito yung sinasabi niya, language, culture, goal setting. Bakit may goal setting? Kasi iba yung goal ng na meron din sa kumpanya sa goal na meron ng ibang bansa. Number 4, managing family and stress. Siyempre malalayo ka sa pamilya mo. Ayan. Malalayo ka sa kanila. So ito yung mga training. Repatriation. Ano yung repatriation? Siyempre sa repatriation, ha? O yung mga returnees, di ba? Ano nga yung repatriation? Mabalik sa home country. Some country it's either mag-work or doon natitira. Yung repatriation, merong ano siya. Bakit merong training sa repatriation? Kasi pagbabalik sa home country mo, may proseso pa din. Na kailangan ano na lang to? Dito, yung makinig kayo. Ito sa part na to. Ito sa part na to, ang pinaka-point of view lang nito, basahin nyo na lang ha. Pinaka-point of view nito is English is international or global language na kailangan magiging competent, part siya ng competency mo para ma-hire ka internationally. Yan. Ito yun. Ito lang yung ano niya. At the same time, di ka pala sa part na to, ito naman yung mga trainings, language trainings, standard English trainings, and mga etiquettes. Ano yung mga etiquettes? Tamang gawain. Yan. Next, cultural training can include any of the following topics. Ito yung mga topics na kailangan i-conduct ng mga trainer. Yung mga etiquettes sa bansang papasukan mo. Etiquette sa management styles. Sa management styles, meron pa yan kaso nga lang, sa management styles, ito, kasi nga iba-iba tayo ng mga management styles sa Pilipinas, sa ibang bansa. So, kailangan may training. History, kailangan ng history. Kailangan mo ng briefing ng history kasi para mas maintindihan mo yung kultura meron ng isang bansang papasukan mo. Religion, ano yung nagdo-dominate na religion doon? Mali mo naman, Catholic dominate sila. So, makarelate ka. Di ba kasi Catholic country tayo. Next, the arts. Di ba sa arts appreciation, meron tayong mga barong-barong ganyan. So, meron talaga isang bansa na ina-appreciate nila yung kahulugan ng paintings, kahulugan ng mga arts. Merong meaning yun. Food. Siyempre, kung Muslim country, kailangan mong i-adapt. Walang baboy. Yan. Pag Muslim country, kailangan mong i-adapt yun. Geography. Yan, siyempre, merong isang bansa, siyempre, walang beaches. Diba? Walang beaches, kailangan mo. Diba? Walang beach. Diba? Walang mga ganon. Hindi ka sa Pilipinas, ang dami ka sa magpunta, may mga logistic aspect and transportation. Yan sa mga logistics, yan yung mga delivery, kailangan talagang bansa na. Siyempre, kung doon ka sa
sa Faroe Island, mahirap ka talaga. Politics, ayan, kailangan mo maintindihan kung yung anong uring politics meron ang isang bansa. Ano ba sila? Democracy, republic ba sila? Ayan. Kasi pag nakikita mo yung klaseng government meron ng isang bansa, half na yun na magigets mo na kung ano yung mga laws, mga dapat hindi mo gawin. Yun lang. Dalawa pa! Wait lang! Dalawang tao. Mapagalan ko, mapagalan ko. Naigalan mo pa! Parang nainaisip sila. May mga exam, sige, pwede na kayo kumulugan. Wala pa dito si Ito. Okay na po. Gang. Cultural differences. Cultural differences. Pagkasahin na lang. Many companies offer training not only for the employee but for the employee. When engaging in an assignment. For example, the global technology and manufacturing company Honeywell offers employees and technologies a two-day cultural orientation on the daily living. Ibig sabihin, may mga company na nag-offer ng orientation program, hindi lang para sa employee, maging sa pamilya mo. Pasok dito yung mga company na, example dito yung Honeywell, ino-offer nila na pag-training ka doon with your family and i-orient nila kung ano yung klaseng lugar yung meron sa magkakatrabaho ka. Some of the reasons for lack of adjustment by family members might include the following. Dito yung mga rason nga pwede nyo mag-a-adjust kasi kayo pagdating nyo sa ibang bansa. So ito yung mga issues na may encounter nyo. Una yung language issues. Sa language issues, hirap ka na intindihin yung lingwahe ng ibang bansa. Since hindi ka naman taga doon, halimbawa ako, Pilipino ako, pagkatrabaho ko sa Japan, hindi ko alam kung anong lingwahe yung sinasabi nila or wala akong idea sa mga sinasabi nila sa akin. Tapos yung pangalawang social issues, ito, common to kapag Asian ka, halimbawa nagtrabaho ka sa Amerika, minsan makakaranas ka ng discrimination Hindi na naman ang boses na sa harap po! Nangingin pa yung boses nyo! discrimination or racial discrimination. Magagaling na nga eh. Isa rin sa social issues, yung halimbawa climate change. Dito kasi sa bansa natin, ano tayo, wala namang snow dito, wala namang winter dito. So, kapag nagtrabaho ka sa ibang bansa na may winter, maninibago ka kasi hindi ka sanay sa ganong environment. Pangatlo yung susunin. Halimbawa, mag-aaral ka doon, may language barrier din tayo na tinatawag na hindi kayo magkakaintindihan ng teachers sa mga task or mga dapat itutuwa sa'yo. Or halimbawa may anak ka, tapos lilipat mo sa ibang bansa, yung anak mo maninibago since hindi naman siya sanay dun sa school na papasukan niya. Pang-apat yung housing. Dito yung halimbawa nakatira ka sa isang resident, kasi yung mga kapitbahay mo, mga pure Japanese, halimbawa sa Japan ka nakatira, yung mga kapitbahay mo pure Japanese, maninibago ka rin since yung culture nila, iba dun sa nakasanayan mo. Baka may mga time na i-judge ka nila, bakit ka nagsasampay dito, bawal yan. Kasi sa medical services naman, care disparities or unfair rates, minsan kapag doon ka na, halimbawa, na hospital ka or magpapacheck up ka, minsan hindi ka nila pinapriority since hindi ka naman taga doon. Ang inuuna nila yung mga kalahi nila. Repatriation, ibig sabihin yung process of helping employees make the transition to their home country. Many employees experience reverse culture shock upon returning home, which is a psychological phenomenon that can lead to feelings of guilt, helplessness, irritability, and disorientation.
Dito naman sa repatriation, ito yung ikaw nagtatrabaho ka sa ibang bansa, tapos babalik ka na sa home country mo. Halimbawa ako nagtrabaho sa Japan, babalik na ako sa Pilipinas. Then yung reverse culture shock, yun yung nakasanayan mo sa bansang yun, hindi mo na ma-adapt, hindi mo masyadong ma-adapt din sa home country mo. Halimbawa, sa Japan, malamig nga. Tapos pagdating sa Pilipinas, hindi ka nasanay kasi malamig mo yung bansang pinagtatrabahuan mo dati. Reverse culture. Then, ito, repatriation planning. Babasahin mo na lang planning should happen before the employee leaves on assignment and should be continuous process throughout assignment upon return. Ini-include dito yung training and counseling on overseas assignment before leaving. Bago kang umalis din sa trabaho sa ibang bansa, kinakounsel ka muna para malaman kung may natutunan ka ba, may nagbago ba, ano bang experience ang naranasan mo yun sa trabaho ngayon. Then yung job guarantee upon return, ito yung ino-offeran ka ng trabaho. Halimbawa sa ibang bansa ka ng trabaho, mag-offer sila ng trabaho pagbalik mo ng home country mo. Tapos yung assigning the expatriate a mentor, ideally a former expatriate. Yun nga yung expatriate, yung magiging mentor mo siya, a former expatriate, ibig sabihin, dati siya nagtatrabaho doon, then hindi siya taga doon. Halimbawa, si Christian, Pilipino siya, expatriate siya sa Japan, ako bago lang doon. So siya yung mentor ko kasi siya yung mag-guide sa akin or magkakwento ng mga experiences niya sa trabaho. Then ito yung iba pa ay yung pre-return trips home to stay in touch with friends and family. Ito pwede kang magkaroon ng vacation leave, pwede kang bumalik sa home country mo para at least makasama mo yung mga kaibigan at pamilya mo. Then, sponsoring brown ball gatherings. Ito ay, alam niyo naman kasi natakan na natin yun. Yun yung former, or yung mentor mo na expatriate din, habang kumakain na yun. Kinakwento niya yung experiences niya about sa company or sa pinagtatrabaho ko. Ano yung explain ang Trying to take expatriates in positions where they can conduct business with employees and clients from where they live. Compensation and rewards. Nanay ko, di ba 3,000 ako? May idea naman sa compensation and rewards since natakan na natin to, then nakalagay dito, localized compensation strategy provides the best balance of cost of living and considerations. Dito nag-offer sila ng, may company na nag-offer ng compensation at benefits. Yun nga yung minsan babayaran nila yung housing mo dun sa ibang bansa. Minsan, tas may, ayun, gano'n. Ito nakalagay dito. Income taxes, housing, goods and services, base salary, and overseas premium. Yung overseas premium, yung nag-offer sila ng housing allowance at double compensation. Other compensation issues which will vary ranging from country to country might include the following. The cost of benefits in other countries. Since mahal ang bilhin sa ibang bansa, mas mataas yung sahod mo, mas mataas yung benefits na makukuha mo. Then, legally mandated amount of vacation leaves. Yun, meron kang vacation leave, offer din ng company sa iyo, hindi pwedeng wala kang gano'n. Legal requirements of profit sharing. Yun yung employees provide with portion of business based on quarterly or annually earning. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa mayamang company, kada kumikita yun ng malaki, may share ka rin doon sa company nila. Pay system that works with country function, such as pay system based on seniority. Dito naman, binibigyan ng reward yung employee base sa kanyang service. Halimbawa, matagal na siya nagtatrabaho dun sa company na yun. Mas mataas yung ibibigay nila na sabihin natin bonus or compensation. Parang, matagal na siya nag-work dun sa company na yun. 13-month pay, yan naman, alam din naman natin yan. Meron din naman yan dito sa Pilipinas. Binibigay nila yun
At the end of the year din, malaking bonus din yun eh. At, next. Anong page na yun? Last ba yan? Last na to. Last reporters na yan. Kagaya ng ano yung sa ito lang kaibahan lang nito. Sa yung mga expatriates i-evaluate tapos yung challenge doon kung sino yung mag-evaluate sa kanya kasi kadalasan yung host country yung host country employee sama nila yung i-evaluate kaso dahil sa cultural differences nagiging effective na sa yung the international labor environment. Ito, nagawa-gawa rin ano, country to country. Worker safety laws. Yung worker safety laws, consist of federal and state regulations para sa safety ng employee tapos kadalasan yun nasa i-apply sa private sector. Workers' compensation laws, yung ito na para sa insurance ng employee sa ating ma-injure ka magkaroon ng sakit habang nagtatrabaho. Bibigyan siya ng cash sa hospital. Pwede lang kung damit. Safety requirements. Ang purpose ng safety requirements ay para sa risk na natin, para iwasan yung risk. Age restrictions. Kaya rin sa Pilipinas. Ito rin naman siguro sa ibang country. Bawal, hindi pwede hindi pa pwede magtrabaho yung of age na tapos 60 to 85 retirement age. Maternity leave, yung maternity leave naman, yun sa pagsabitin ng babae siya. Wala pa mga teacher sa babae. 105 days, maternity leave naman. Iba-iba rin. Sa ibang country, kailangan magkasandero para maternity leave. Immunization law, process of forming of the evolution, nakadepende na sa employee kung sasali siya dun sa union sa company. Vacation time requirements. Dito sa Pinas, vacation time 30 days. Sa isang taon, pwede sila mag-leave na may bayad. Break hours. 13 days, may bayad. Dati 44 hours sa average hours na per week, tapos binabago ng 40 hours. O yung leave. Sa paternity, Sa Pilipinas. Leave. Vacation leave sa Pilipinas. hindi ko lang alam baka nagbago na yung days. 7 days na lang ata. Ano lang provide sa Tapos pwede mo gamitin yun na hindi tuloy-tuloy. sa Pilipino. Sa paternity, Dito sa atin yung tawag Hindi, sa leave lang. oo, pwede. Hindi ko mag-leave. version din yung sa Pilipino. Ba't sa paternity? Walang leave. Sa paternity effectivity nun, parang pag nanganak na yung pag nanganak Kung ano yung kailangan pagpapasa ng mga parang requirements. Oo. So, asawa. na mga anak na Yung sa Germany naman, determination ng ano doon, kahit para walang kamay. Pwede kung meron kang rights na mag-participate para mabago yung worker balance orange tax credit. Sa US, kung sakali meron ka pang mga pinag-aakitaan ng single outlet na nababawasan na yung pwede ka taxes na pinag sa properties na pinag-aakitaan para hindi
sa US, marami kayo sa sa China naman, yun ay yung customary, pero hindi required na Chinese New Year. Vacation ay yung sa China naman, mandated na yung holidays. Natapos na, tatlong page na lang. Remember, isa yung tawag niya, para sa mga nagtatrabaho sa aeroplano kayo sa tourist visa, travel visa, ganun. Para magkano lang student visa, depende na pag 2 years ng visa. So, yung visa, ito, pag ano to, pagtrabaho, tapos may parang simple yung trabaho ng business visa, para yung tourist visa, kaso, mas ano kasi nakakasa siya. Kasi maximum is 59 days. Kasi yung mga binibigay sa akin, wala yung